Mula sa bulwagang pambalitaan ng DWIZ 881, narito ang inyong pinagkakatiwalaang mamayag na si Benjamin Casaba, ang inyong lingkod at tagapaghatid ng mga pinakabagong balita, palabas at musika na magpapaligaya sa inyong mga tenga. Pamilya, sabi nila. Sabi nila, ang tahanan ay ang pinanggagalingan ng kasiyahan, katuwaan, at pagkakaunawaan. Nagiging sandalan ito, ang daan mo upang makahakbang sa di mabilang na hagdan at pamingwit sa mga bituing imposible makamtan. Ngunit, kinalaunan ay dahan-dahang din lumisan. Isang umaga muli ang bumulaga sa akin, kasabay ng malakas sa pag-ulan na bumabayo sa atop ng aming tahanan. Ako si Valerie, isang ordinaryong tao na walang kahit anong espesyal na talento, pero determinado akong gawin ang lahat sa abot na makakaya ko. Minsan, iniisip ko kung tunay bang pamilya ko sila at kung bakit ang tingin nila sa akin ay parang katulong lamang. Araw-araw, inaalay ko ang aking sarili sa mga pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako ang madalas maging alipin ng aking pamilya. Ako ang sinisisi, sinisigawan, pinapagalitan at pinagkakasalaan. Samahan niyo ako sa kwento ng aking buhay kung paano ako nahirapan, napagod, nanghina, nawalan ng ngiti, nabigo at tuluyang sumuko. Nay, Itay, nandito na po ako. Lumakad ako papuntang sala. Kitang-kita ng aking mga mata ang saya sa kanilang mga mukha, na hindi man lang nila ako pinansin o binati. Paakyat na ako papuntang kwarto upang makapagbihis at makakain na rin. Pero bago pa iyon, mangyari ay biglang, Valerie, bumaba ka nga dito. "Bakit po, Inay? Pababa na po ako." Habang bumababa ng hagdan ay bumigat ang aking damdamin. Hindi ko maiwasan na isipin kung anong kamalian na naman ba ang aking nagawa na ikinagalit ni Inay. Hindi mo ba nakikita mga basura dito? Wala kang balak na maglinis? Pero Inay, sinigurado ko pong nalinis muna ang bahay bago pumasok ng paaralan. Naglinis? Linis na to sa'yo? Baka po sila Ate Marta at Kuya Miles ang nagkalat ng basura. Gumagawa po kasi sila ng proyekto kanina para sa kanilang programa na gagawin sa paaralan. Pinagbibintangan mo pa talaga mga kapitid mo? At kailan ka pa natutong sumagot-sagot? Maglinis ka dito, ngayon na. Masusunod po, Inay. Habang abala sa mga gawaing bahay, ramdam ko ang pagbagsak ng aking luha mula sa mga nagmumulang mata. Pinipilit kong pigilan, ngunit pinangunahan ako ng emosyon. Valerie, halika nga rito! Napalingon naman ako sa pagtawag sa akin ni ate. Pumunta agad ako para malaman ang kanyang kailangan. Nakita mo pa ang mga papeles ko na nakapatag dito sa sahig? Papeles? Wala po. Sigurado ka ba? Pinasok mo ba ang kwarto ko? Kanina lang po habang nililinis ang buong bahay. Kung ganon, paano kita mapapaniwalaan na hindi mo natapon ang papeles ko? Ikaw bang magiging responsable para sa kinabukasan ko? Hindi po ganon, ate. Nagkandakalat na po kasi ang mga gamit, kaya hindi ko na namalayan ang mga gamit na nakalagay sa sahig at winalis ko na agad. Wala ka bang mga mata at di mo nakikita? Ano nang gagawin ko ngayon? Dadaanan ko na naman ang proseso para na makuha ang ganong papeles. Alam mo ba yon? Ang hirap at pawis sa pinagdaanan ko para lang doon, Valerie. Ate, hindi ko naman po sinasadya na matapon ang iyong mga papeles.
Wala po akong alam. Pasensya na po, ate. Pasensya? Mukha bang maayos ng pasensya mo? Yung papeles ay tinapon mo? Ilang segundo lang ang agwat bago pa isigaw ni kuya ang pangalan ko. Valerie, pumunta ka nga rito. Heto na naman tayo. Pabulong kong sabi. Bakit hindi ko mahanap yung paborito kong sweater dito sa closet? Huwag mo sabihin sa akin, di ka pa nakapaglaba. Kuya, pasensya na po. Pagod po kasi ako sa mga gawain sa mga nakalipas na araw. Ikaw, napapagod? Patawa ka, Valerie. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang napapagod sa pamilya na to? Ha? Pero kuya, Tama na ang sat-sat, Valerie. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang mga sinabi ko sa'yo para lang gawin ang mga labahan? Wala ka nang ginawang tama. Kuya, nandito na ang mga kasama mo. Nawala ako sa tamang pag-iisip. Puno ng mga bakit ang utak ko. Bakit ako ang palagi sinisisi? Bakit hindi nila makita na may limitasyon din ang kakayahan ko? Bakit sa akin lahat binabato ang mga masasakit na salita? Sa dinami-dami ng landas na pwedeng pumili sa akin, bakit ito pa? Gabi na nang ipinag-utos ako ni inay na bumili sa tindahan dito sa amin. Valerie, bumili ka nga ng toyo at paminta. Ano pa bang magagawa ko? Agad naman akong pumunta ng tindahan para bumili ng toyo at paminta. Habang hinihintay ko ang tindera ay nakaupo ang dalawang kapitbahay namin dito sa gilid ng tindahan. Naku, kawawa talaga ang batang yan. Sinabi mo pa mukhang hindi pinalad sa pamilya. Rinig na rinig ko ang bawat salita na binibitawan nila. Akala siguro nila ay bingi ako para magsawalang bahala sa mga pinag-uusapan nila. Hindi ko na lang sila pinansin at napayoko. Walang araw na walang ingay na nanggagaling sa bahay na yun. Kasundo pa kaya sila ng mga pamilya na. Sa sobrang lakas ng hiyawan nila ay para bang sinasadya nila na marinig ko ito. Agad naman ako umuwi ng bahay bago pa hanapin ni inay. Panibagong araw na naman ang sumilaw sa akin. Ganun pa rin ang panahon. Walang buhay ang araw ko. Sa pagnanasang kailan kaya ito magbabago. Margaret, tawagin mo nga si Valerie. Itay. Pinatatawag niyo raw po ako. Oo. May naghahanap dyan sa'yo sa labas. Kilala mo? Sige po. Puntahan ko lang po sila. Binilisan ko ang lakad papuntang gate. Napanganga naman ako sa aking nakita. Hello, Valerie. Matagal-tagal na rin nang huli tayong tatlong nagkita-kita. Kamusta ka na, Valerie? Hindi na tayo nagkikita, Uy, bakit kayo napadaan dito? Ayos lang naman ako. Walang pinagbago. Bakit parang dismayado ka pa na binisita ka namin? Ikaw pa ba ang Valerie na nakilala namin? Ha? Sinasabi niyo? Nagbibiro lang. Tara't gumala naman tayo. Para kasing nakakulong ka na dyan sa bahay nyo sa bahirang paglabas mo. Mas gugustuhin ko pang manirahan sa kulungan kaysa tumira sa bahay na ito. Valerie, nandyan ka pa ba? Ay, sorry. Salamat sa pag-imbita niyo, Lorraine Erchain. Pasensya na. Pero wala talaga kasi akong oras para sa mga bagay-bagay na ganyan. Punong schedule ko rito sa pag-aasikaso ng bahay Busy ka na naman? Hindi ba pwedeng lumanghap ka naman ng sariwang hangin at magsaya? Kung ganun, mauna na kami. Alagaan mo sarili mo, ha? Paalam. Pinagayway ko naman ang kamay ko sa pag-alis nila. Gustuin ko mang makasama sila kahit sa maikling oras, ay wala talaga akong magagawa. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Natatanaw ko na ang nagliliyab na mga mata ni inay. Ano to?
Anong nangyari sa mamahaling pinggan ko? May mga bisita pa naman din akong pupunta ngayon. Napatingin ako kay Jasper, ang nakababata kong kapatid. Tinatakpan ng mukha sa katuwaan habang nakatingin sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Jasper kay inay. Paano niya nagawang sisihin ako sa mga maling nagawa niya? Valerie, ikaw na naman? Ang mahal-mahal ng bili ko rito para lang mabasag mo? Inay, hindi ko po magagawa yan sa inyo. Alam ko po kung gaano nyo pinapahalagahan ang mga gamit ninyo at kahit kailanman ay hindi ko po naisipan na pagtaksilan kayo. Pinapamukha mo ba sa akin kasalanan ko pang nangyari? Bago pa matuloy ang pagsisermon ni inay, ay nakarating na ang mga bisita niya. Dito na sila. Bilisan mo ang galaw at linisin mo na rito. Agad naman akong kumuha ng walis at nilinis ang mga nagkalat na bubog sa sahig. Uy mga mare, pasok kayo. Inalok sila ni inay ng tsaa at merienda. Gusto niyo ba ng makakain? Teka lang, Valerie! Napabuntong hininga ako sa tawag ni inay. Ako naman itong pumunta agad sa sala na kung saan ay naroon ng mga kaibigan ni inay. Ano po iyon, inay? Tanong ko. Magpakulo ka na nga ng mga tubig at kunin mo ang mga biskwit doon sa ref. Oh, kasabahin nyo? Margaret? Si Valerie, bunsong anak ko yan na sumunod kay Jasper. Anak, akala ko ba 3 lang ang mga anak mo? Nung isinilang ko kasi yung si Valerie na yan, puro kamalasan na lang dumating sa amin. Kaya mas mainam na hindi ko pinubligo ang pagtapak niya rito. Harsh mo naman magsalita, Mare. Kamalasan talaga? Siguro naman akong matinuyang anak mo. Matino? Joker kayo, Mare Simula nang nagtumong-tungo siya sa pamamahay na to, puro peligro at di magagandang bagay nang sumalubong sa amin. Mukha bang matino yun? Margaret, andyan pa anak mo. Ano bang ginagawa mo rito? Di ba inutusan kita magpakulo ng tubig at magdala ng pagkain? Napatungo na lang ako sa kahihiyan. Pasensya na po, inay. Inalis ko ang aking sarili sa harapan nila. Hindi na naman ako nakapagpigil at patagong umiyak. So, ito na nga, Mare. Lumipas na ang ilang oras at nagsiuwian na rin ang mga kaibigan ni inay. Valerie, mag-ayos ka na rito sa sala. Magpapahinga na ako. Masusunod po, inay. Ilang araw din ang inaksaya ko para mapag-isipan ang mga gusto kong aminin at ipabatid sa kanilang lahat na matagal ko nang dala-dala. At ang araw na yon ay ngayon, March 11, 2024. Sinubukan ko silang kumbinsihin na bigyan ako ng oras para sa aking ipapahayag. Pumayag naman sila pero sa maikling oras lang. Umupo silang lahat sa sala. Lumabas ang aking ngiti dahil sa tuwa. Nang handa na silang makinig ay tumayo ako sa harap nila. Napabuntong hininga ko. Salamat sa paglalaan ng inyong mga oras. At ngayon, ako ay magsisimula na. December 24, 2006. Ang araw na sabik na inaabangan ng lahat. Karamihan sa inyo ay nasasabik sa aking pagdating dahil ito ay kasabay ng araw ng Pasko, na tila isang makalangit na regalo. Sa pagpasok ko sa mundong ito, isang mainit na ngiti ang sumalubong sa akin. Sa una, maayos ang lahat. Inaalagaan niyo ako, pinakain, at ginawa niyo ang prioridad na bantayan ako. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang magsimula ako sa elementarya. Mas naging abala kayo at hindi na ako nakatanggap ng atensyon at pagmamahal tulad ng dati. Naaalala ko ang inyong pagod at malungkot na itsura. Nalulungkot akong makita kayong nahihirapan. Kaya naman,
naisipan kong humanap ng paraan para maibalik ang inyong mga ngiti. Nagsimula akong tulungan ng aking sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga gawaing bahay at pagluluto sa pamamagitan ng YouTube. Akala ko marami akong naiaambag, pero parang wala ni isa sa inyo ang nakapansin o humanga sa mga pagsisikap ko. Hindi man lang ako nakatanggap ng kahit isang salita ng pasasalamat mula sa sino man sa inyo. Talaga bang walang kwenta lahat ng ginagawa ko? Sa kabila nito, nag-iipon ako ng lakas araw-araw. Kahit na patuloy niyong binabaliwala ang aking presensya at ang aking mga pakikibaka. Ang tanging hangad ko lang ay muling maramdaman ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-aalaga, magiliw na salita, yakap at mga halik. Gayunpaman, natatakot ako na ang aking mga inaasahan ay masyadong mataas. Ang aking panlabas na anyo at pag-iisip ay nagbago, nagiging mas mature. Ipinaramdam niyo sa akin na hindi ko na kailangan ng inyong suporta. Niyakap at tinago ko na ang sama ng loob na naranasan ko. Ganito ba dapat ang isang tahanan? Walang pakialam at walang pag-unawa? Sana maintindihan niyo ang bigat na dinadala ko at pahalagahan niyo ang pagsisikap na ginagawa ko sa bawat araw. Sana, talagang umaasa ako na maibalik ang dating tahanan na puno ng saya at tawanan. May mga taong darating na handang yakapin at ipakita ang pagmamahal sa iyo. Manatiling matyaga, manatiling matatag, at magkaroon ng pagmamahal sa sarili. Inihahandog namin ang programang ito na may pag-asa makapag-alok ng pangunawa. Kayo'y bumangon at harapin ang lahat ng may tapang. Muli, salamat sa pakikinig sa Pamilya Sabi Nila.